Los Angeles, kamakailan lang ay matinding sunog ang kinaharap nito kung saan umabot sa mahigit 18,000 na kabahayan ang tinupok ng apoy at mahigit 30 buhay ang nasayang na tinutukan ng buong mundo. Subalit ngayon ay panibagong dagok naman ang bumungad sa sikat na syudad dahil sa matinding riot na tila sa Hollywood movies lamang nangyayari. Sa puntong kinailangan pang magpadala ng mga sundalo ang gobyerno upang makontrol ang kaguluhan. Paano nga ba nagumpisa ang gulong ito at gaano na ito kalala? Papunta na nga ba ito sa isang ganap na civil war na maaaring lumaganap sa buong Amerika? Damay ba ang mga Pinoy na nakatira sa LA at maging sa buong US, lalo na yung mga walang wastong papeles na nakatira at nagkatrabaho doon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Nagumpisa ang lahat sa isang protesta noong Biyernes, June 6 matapos magkaroon ng mass arrest ang Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Latino community sa iba't ibang area ng Los Angeles. Ang raid na ito ay dahil sa utos ni Donald Trump na itodo ng gobyerno ang paghuli at pag-deport sa mga iligal at hindi dokumentadong individual na nasa loob ng bansa, lalo na yung may mga criminal record maging sa US man o sa bansa na kanilang pinanggalingan. Kaya hindi ligtas ang sinuman maging ang mga Pinoy sa pinaigting na mandato na ito ni Donald Trump. Ayon sa ulat, noong araw na yun ng Biyernes ay umabot sa 121 katao ang inaresto ng ICE na karamihan ay mga Latino na siyang majority ng populasyon ng mga immigrant sa bandang ito ng US. Sa katunayan ay hindi lamang sa Los Angeles nangyayari ang mga mass arrest kundi sa halos lahat ng major cities ng US at tinatayang aabot na sa 100,000 na tinuturing na illegal na mga individual na na-detain o na-aresto simula nang umupo si Pangulong Donald Trump. At nung araw lamang na yun ng June 6 ayon sa report ay umabot sa 1,200 katao ang naaresto sa buong bansa. Subalit hindi ito'y kinatuwa ng mga kamag-anak at mga kasamahan ng mga naarestong tao lalo na ang Latino community ng Los Angeles. Dahil dito ay umusbong ang kabi-kabilang protesta noong araw na yun mismo na nag-umpisa lamang sa mapayapang pagdagsa ng tao sa kalsada ng Los Angeles. Subalit sa paglipas ng mga araw, ang tahimik na mga kaganapan ay dahan-dahang naging bayolente at makapaminsala. Kaya dumating na ang kapulisan o ang Los Angeles Police Department at dito ay lalong uminit ang mga eksena. Isa sa mga naging sentro ng tensyon ay ang Federal Building sa downtown Los Angeles matapos kumalat ang ulat na may mga detainee ang ICE na umano'y nakakulong doon. Dahil dito ay sinugod ito ng mahigit 100 demonstrador na pinaligiran ang gusali hanggang noong Sabado at nang dumating ang mga miyembro ng kapulisan, sinalubong sila ng mga bato at kung ano-anong bagay kaya napilitan na silang gumamit ng rubber bullets at tear gas laban sa mga demonstrador. Kita pa sa isang video na pinagbababato ng mga tao ang isang convoy ng police cars na na-stuck sa ilalim ng isang overpass. At sa laki ng mga batong hinagis ng mga ito ay walang magawa ang kapulisan kundi panoorin ng kanilang mga patrol car na mabasag ang salamin at mayupi habang sila ay nasa loob ng mga ito. Sa kasawiang palad, sa pagdating pa ng mas malaking puwersa ng kapulisan ay mas lalong lumaki ang gulo nang magpaputok ito ng bitbit nilang baril na may kargang rubber bullets at napuno na rin ng nakakasulasok na usok ang paligid mula sa smoke bombs na pinakawalan ng kapulisan. Sa isang video ay nadamay pa ang ilang reporters na tinamaan ng rubber bullets habang nag-uulat lamang sa gilid na ayon sa kanila ay sadya silang tinarget ng pulis. Pagsapit ng linggo, nanunog na ng mga sasakyan ng mga nagpoprotesta at gumamit rin sila ng mga pampasabog laban sa mga kabayo ng mga pulis. Kaya ang mga ito ay nataranta. Lalo pang gumamit ang mga pulis ng flashbang grenades at pepper spray upang paalisin ang mga tao. Pansamantalang naantala ang traffic sa 101 freeway na parang EDSA ng Los Angeles dahil sa kaguluhan. At ang ibang mga tao sa gitna ng gulo ay nanira pa ng mga establisimento at ang iba pa nga ay nauwi sa pagnanakaw kaya mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ayon sa LAPD, 29 ang naaresto noong Sabado lamang at 27 naman noong Linggo. Dahil tila out of control na ang sitwasyon, nag-deploy na ang mga otoridad sa utos ni Pangulong Donald Trump ng 2,000 National Guard troops sa Los Angeles na sinundan pa ng karagdagang 2,000 noong Lunes. Pinakilos na rin ng Pentagon ang 700 Marines para tumulong.
Tila naging eksena sa isang magulong Hollywood movie ang lansangan ng Los Angeles. Subalit hindi tulad sa pelikula na scripted lang lahat. Sa nasabing riot ay maraming tao at mga otoridad ang nasaktan at ang iba ay nauwi pa sa bilangguan. Samantala, marami sa ating mga kababayan ang nangangamba ngayon sa US dahil sa mga pangyayaring ito, lalo na yung mga walang legal na dokumento upang makapag-stay o makapagtrabaho sa Estados Unidos. Sa katunayan, ay iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs o DFA at sa Philippine Consulate General sa Los Angeles na patuloy na subaybayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa gitna ng lumalalang protesta sa nasabing lungsod. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ayaw ng Pangulo na mapabayaan ang ating mga kababayan doon. Kailangan silang matulungan, ngunit pinaaalahanan din sila na sumunod sa mga batas ng bansang kanilang tinitirhan at pinagtatrabahuhan. Dahil hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon na maluwag ang US sa mga overstaying o undocumented na Pinoy, iba ngayon sa pamumuno ni Donald Trump. Kaya marami na rin sa mga Pinoy ang nangangamba ngayon. Ngunit ayon naman sa iba ay wala namang dapat ikatakot kung kumpleto ka sa dokumento at wala ka namang nilalabag na immigration law. Pinayuhan ng Philippine Consulate ang mga Pilipino na mag-ingat at iwasan ang mga lugar na may kaguluhan habang patuloy ang pag-igting ng mga protesta. Kaugnay nito, naiulat na isang Pilipinong nagngangalang Rolando Enriquez ang kabilang sa mga inaresto sa mga isinagawang raid ng ICE. Kinumpirma ng US Department of Homeland Security noong linggo ang pagkakaaresto kay Enriquez na umano'y isang illegal alien mula sa Pilipinas. Ayon sa kanila, may record ng mga krimen si Enriquez kabilang ang pagnanakaw sa Ontario, Canada at iba pang kaso sa California. Isa pang Pinoy ang napabalitang na-detain rin ng ICE. Ang pagkakakulong ng isang 64-year-old na Pilipina na green card holder pa naman na halos 5 dekada nang naninirahan sa Estados Unidos ay nagdulot ng pag-aalala sa mga Filipino at Asian American communities hinggil sa seguridad ng kanilang immigration status. Inaresto ng mga opisyal ng ICE si Llewellyn Dixon sa Seattle Airport noong February 28 habang pabalik siya sa kanyang tahanan sa Seattle matapos ang maikling pagbisita sa Pilipinas. Ayon sa kanyang pamangkin na si Emily Cristobal, nalaman lamang ng pamilya ang tungkol sa insidente noong March 2. 2 araw matapos siyang arestuhin. Hindi ipinaliwanag ng mga otoridad ang dahilan ng pagkakakulong, ngunit ayon sa kanyang abogado na si Benjamin Osorio, posibleng may kinalaman ito sa isang lumang kasong embezzlement na kinasangkutan ni Llewellyn noong 2001 kung saan siya ay sinintensyahan ng 30 araw na pagkakakulong at pinagmulta ng $6,400. Dagdag pa ni Osorio, dati nang bumabiyahe si Dixon palabas at papasok ng Estados Unidos nang walang aberya. Ang kaso ni Dixon ay nagdulot ng takot sa mga Pinoy at iba pang dokumentadong Asian immigrants sa US kung ang kanilang legal na residency status ay sapat na bang proteksyon laban sa deportation. Sa pangkalahatan, hindi malinaw kung paano naaayon sa batas ang ilan sa mga aksyon ng administrasyon ni Pangulong Trump, lalo na't pagdating sa mga dokumentadong individual at walang record ng krimen. Ayon kay Andan Bagoyo, chairman ng Filipino Progressive Alliance na Bayan USA, maraming takot sa komunidad ng mga Pilipino dahil sa mabilis at agresibong pagpapatupad ng mass deportation campaign ng administrasyon ni Trump. Sinabi rin niyang matagal nang naghahanda ang kanilang organisasyon upang ipagtanggol ang mga migranteng manggagawa na madidetain anumang oras, lalo na yung may mga legal at sapat na dokumento at nagbabayad pa ng buwis sa US. Naniniwala ang Bayan USA na ang kaso ni Dixon ay isa lamang halimbawa ng low-hanging fruit na target ng ICE upang maabot ang detention quota na iniutos ni Trump. Sa madaling sabi, naghihintay lamang ang mga operatiba ng ICE na mga individual na mahahanapan nila ng butas at maaari nilang ma-detain. Kaya sobrang takot ang ibang mga Pinoy ngayon na bumiyahe palabas ng bansa kahit ang magbakasyon sa Pilipinas dahil sa mga insidenteng ito. Kahit nga ang sikat na TikToker na si Kaby Lame ay na-detain rin kamakailan lang sa US dahil naman sa overstaying. Patunay na walang ligtas sa mga pangil ng ICE, maging ordinaryo man o kilalang tao. Ayon sa latest na ulat, sa kabutihang palad ay nakauwi na si Llewellyn Dixon matapos sa 3 buwan na detention. Salamat sa ruling ng korte na hindi siya pwedeng i-deport dahil sa kanyang legal at permanent resident status o green card holder na siya ng 50 taon sa Amerika. Sa kanyang paglabas sa detention facility ay sinalubong siya ng mga kaanak at mga kaibigan na tuwang-tuwa sa kanyang paglabas.
Kaya sana ay maging maingat ang mga Pinoy sa US dahil nasa kasagsagan talaga ng crackdown ng illegal immigrant ngayon ang bansa. At ang gulo sa Los Angeles ay isa lamang sa mga inaasahang gulo pa na mangyayari sa buong US habang patuloy ang administrasyon ni Donald Trump na linisin ang US sa mga illegal na individual na kinakatuwa naman ng maraming Amerikano bilang pagtupad ni Donald Trump sa kanyang pangako noong eleksyon. Sa kabila nito, inakusahan ni California Governor Gavin Newsom si Trump ng illegal na hakbang at sinasabing ang utos ni Trump na magpadala ng mga sundalo ay nagpapalala lamang lalo sa sitwasyon. Kaya kasunod nito ay naghain ng estado ng California ng kaso laban sa administrasyon ni Trump. Iginiit ng gobernador na nilalabag nito ang konstitusyon ng Estados Unidos na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng California bilang independent na estado. Ang National Guards ay karaniwang nakalaan para sa mga pangangailangan ng estado sa utos ng gobernador. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Trump ang isang butas sa batas upang i-override ang naturang proseso. Sinabi niya na ang magulong pagpoprotesta sa Los Angeles ay isang anyo ng rebelyon laban sa pamahalaan. Kaya bago pa man ito lalong lumaki at mauwi sa isang ganap na civil war, marapat lang na magpadala siya ng National Guard upang agarang makatulong na mapanatili ang kaayusan na lubos na nakakaapekto na sa mga mamamayan ng Los Angeles. Bagamat pinuri ng ilang kaalyado ni Trump ang desisyon, binatikos ito ni Governor Newsom at ang mayor mismo ng Los Angeles na si Mayor Karen Bass na nagsabing kaya ng lokal na pulisya ang sitwasyon. Subalit maraming kritiko ang nagsasabing hindi totoo ang sinabi ng mayor sapagkat hirap na ang LAPD o Los Angeles Police Department na makontrol ang sitwasyon. Dahil sa presensya ng maraming sundalo na handang gumamit ng puwersa sa mga demonstrador kung kinakailangan base sa utos ni Trump, noong Lunes, nagpatuloy pa rin ang protesta ng mga tao ngunit nabawasan na ang karahasan kumpara sa mga nakaraang araw. Pagsapit ng gabi, mas kalmado na ang sitwasyon sa Los Angeles. Ang mass arrest sa Los Angeles na siyang naging ugat ng gulo ay bilang tugon ng layunin ni Pangulong Donald Trump na tugisin ang mga illegal na immigrant at isagawa ang pinakamalaking operasyon ng deportation sa kasaysayan ng Estados Unidos. At ang lungsod ng Los Angeles kung saan mahigit 1/3 ng populasyon ay ipinanganak sa labas ng bansa ay isa sa mga pangunahing target ng mga operasyong ito. Matatandaan na noong unang bahagi ng Mayo nitong taon ay inanunsyo ng Immigration and Customs Enforcement o ICE ang pag-aresto sa 239 undocumented migrants sa loob ng isang linggong operasyon sa Los Angeles. Pagsapit ng Hunyo, inanunsyo ng White House na layunin ng ICE na magsagawa ng hindi bababa sa 3,000 pag-aresto kada araw. Pinalawak ng mga otoridad ang paghahanap ng mga illegal na tao sa mga posibleng pinagtatrabahuan ng mga ito tulad ng mga restaurant at tindahan. At ang Los Angeles ay ang syudad na may isa sa pinakamaraming trabahante na galing sa Latin countries tulad ng Mexico, Colombia, El Salvador at iba pa. Nakaramihan ay illegal na pumasok sa US at ang iba pa nga ay may record pa ng krimen. Sinisisi rin ni Trump ang illegal na pagpasok ng mga ito sa pagtaas ng insidente ng krimen sa US. Kaya naging plataforma ito ni Donald Trump noong eleksyon na kanyang masinsinang pinapatupad ngayon sa kanyang pag-upo. Sa ilalim ng kampanyang ito, may mga nahuli ng individual na dinala sa mega prison sa El Salvador, kabilang ang isang US citizen na napagkamalan lamang at sa katunayan nga ay may US passport na ang naturang tao. Hindi maiwasang makatanggap ng mga hamon sa korte ang maraming aksyon na ito ni Trump, lalo na sa mga lokal na opisyal dahil sa walang habas na pag-aarestong ito. Sa ngayon ay nasa ilalim ng curfew ang downtown Los Angeles simula 8 p.m. hanggang 6 a.m. Ayon kay Mayor Karen Bass, inaasahang magtatagal pa ito ng ilang araw. Bukod sa Los Angeles, ang mga protesta laban sa ICE at Administrasyong Trump ay kumalat na rin sa iba't ibang pangunahing lungsod tulad ng New York, Chicago, Seattle, Denver, San Francisco at Atlanta. At ang mga demonstrasyong ito ay tumutugon sa mabilisang pagpapatupad ng mga arrest quota ng ICE sa puntong pati mga inosenteng individual ay napapasama sa pag-aresto. At dahil maaaring magkagulo na namang muli anong oras sa Los Angeles, ay naka-standby lamang doon ang 700 armadong Marines at 2,000 National Guards na handang rumisponde anumang oras upang maiwasan ang mas malaking gulo na maaaring humantong sa isang
naganap na Civil War. Ang huling pagkakataon na ang Marines at National Guards ay na-deploy sa ganitong paraan sa Los Angeles ay noong 1992 pa nang magkaroon din ng malawakang riot sa syudad. Nagumpisa ang gulo noon dahil sa pang-aabuso ng 4 na pulis sa isang Black American na motorista na kanilang pinagtulungang suntukin sa gitna ng kalsada. Kaya nagalit ang Black community sa Los Angeles at umusbong din noon ang malaking riot na nahirapan na kontrolin ng kapulisan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.